welcome back to my channel. This is Pinay Mix Vlogs. So ngayon po, ang topic po ngayon natin ay about po sa kung bakit palipat-lipat kami ng bahay. First, kaya umalis po kami doon sa aming bahay sa dati naming tinitirhan. Ngayon, iba na ngayon ang aming tinitira ngayon. Naging upahan na lang kami, hindi na kami nag-rent to own. So, napaka sobrang komplikado sa amin yung bahay namin dati kasi unang-una yung papilis po namin sa aming nabiling bahay, deeds of sale lang, walang waiver na galing sa attorney at saka SPA na galing sa attorney na pinirmahan. So kaya yun naging komplikado, nahirapan kami ibenta yun. So marami nagsabi po kasi noon na pag binintan or pag natapos na namin yung bayaran, sabi ng aming mga naririnig namin na mahirapan daw kami na i-transfer yun sa pangalan namin dahil walang waiver, walang SPA. So yun lang, deed of sale lang ang nahawakan namin na papilis ng aming unang bahay. So pero nagmaswerte pa rin kami sa pagpabenta ng bahay na yun dahil nakontak namin yung may-ari ng bahay, yung nakapangalan sa aming bahay na binili dati, yung rent to own. Ayun, na ibenta namin, pero yung binintahan parang hindi kami ang kausap, yun sila pa rin ang maghaharap-harap at saka yung buyer namin. Kaya napaka sobrang komplikado. Kaya ayun, mas mabuti pang maswerte pa rin kami kasi dawa ng nakipag-communication pa rin sa amin yung bilhan namin ng bahay. Sila pa rin yung nakipag-usap doon sa bagong buyer, sa third party ng aming bahay. Kaya yung bininta namin sobrang napaka hirap sa amin. Kasi kung halimbawa kung mamatay yung may-ari na nakapangalan sa aming bahay nung una sa Calamba, sa aming Calamba, hindi namin, wala kaming habol. Ang may habol pa rin yung pamilya, yung kamag-anak ng may nakapangalan sa aming bahay. So kaya ayun, napag-isipan namin na ibenta na lang dahil sobrang daming problemang ang bahay namin na yun. Unang-una yung pangalan namin ay yung mahihirapan kaming i-transfer sa aming pangalan dahil yun nga, deed of sale lang. Din pangalawa, yung parking ng aming sasakyan, marami kaming nakukuhang kaaway dahil sa parking. So yun nga ang nila doon ng policy, first come first serve. So kahit mag-complain ka sa barangay, wala din nagagawa yung barangay kasi after that na mapuntahan nila yung nireklamo, maayos ngayon, din tomorrow babalik na naman sa dati. Kaya siguro napapagod din ang barangay para ayusin yung problema nila sa subdivision na yun. So kaya mas mabuti pang umalis na lang kami para walang stress. Ayun, so yun, nabili namin yun ng 400,000. So yun, na binta na lang namin ay nabinta namin ng murang nasa 370 na lang. Then lugi pa rin kasi naggastos kami ng 120,000 sa pagpaayos lang ng bahay na yun. Then yung bahay na yun, maraming problema, marami din leak, ganyan, kaya bininta na lang namin. Din ngayon, nandito naman kami sa ibang lugar. Naman kami, so nag-isip na naman kami lumipat dahil sa problema sa aming
future. So gusto din namin maging settle yung tirahan talaga namin at saka yung address ng aming mga kung saan kami nag-apply, ganyan, sa application ng asawa ko sa US. So kaya iyon, nag-decide kami na kumuha uli ng rent to own, pero hindi din uli sa amin nakapangalan. Pero at least yung kunin namin na bahay, kakilala ko po, talaga as in kakilala ko. Then ang ano niya, ang titulo niya ay conjugal property. So just in case mamatay yung isa, mawala yung isa, may habol pa din yung may habolin din kami yung isa, yung asawa din. Then talagang hingiin na namin yung yung parang waiver at saka phase A. Kaya ayan, yan ang aming gagawin ngayon sa pangalawa namin bahay na bibilhin. So parang lesson learned na yung nangyari sa amin nung unang binili namin na bahay. Sobrang yung parang wala kaming alam sa pagbili ng bahay. Kaya ayun, natutunan din namin na ngayon talagang lahat inaalam namin kung ano yung problema ng bahay. So sana good luck din na sa aking magiging bahay again, sa pangalawang bahay namin na babayaran deed of sale. Kasi hindi kasi ako members ng Pag-ibig, kaya hindi ako pwedeng i-apply yung pangalan ko under my name sa Pag-ibig sa bahay na bibilhin namin. Kaya ayun, another deed of sale ulit ang bibilhin namin, pero sisiguraduhin namin na safe. Ayan, kasi pag dito kasi sa Pilipinas, sobrang komplikado ang mga foreigner dito pag nakatira, kasi hindi sila pwedeng makabili ng sarili ng property under the name nila. Kaya ayun, kailangan talaga ipangalan sa amin sa Pinay, like me. Ayan, mahirap sa aming may asawang foreigner. Wala silang karapatan dito na bumili ng property dito sa Pilipinas. Kaya ayan lang guys ang update ko sa aming lifestyle ng aming dito sa Pilipinas bilang may isang foreigner. So yan, palipat-lipat kami, wala kayang permanent kaya nag-decide ako na i-share itong aming life ngayon, na kasi marami kasing may nagtatanong kung bakit kami lumipat, ganyan. Ayan, nasagot ko na po. Dahil dyan, ito muna po ang aking update sa inyo. So, maraming salamat guys sa pakikinig ng aking vlogs. So, yung hindi pa po naka-subscribe sa aking channel, please subscribe and like and click the notification bell. So, bye guys, and thank you and God bless po. Ingat po yung lahat.